paano mag-aksaya ng panahon, paano magsayang ng buhay. Salamat Diyos sapagkat kayo ang Diyos ng panahon. Salamat sa isang natatapos na taon at darating na bago naman. Salamat sa lahat ng hinayaan niyo, Panginoong, matamasa namin, makain, malasap, at pati na rin sa mga lessons na natutunan namin. Ngayon, Panginoon, ay palakasin niyo kami, turuan upang lalong maging kapakipakinabang ang darating na taon na inaantay naming ipagkakaloob niyo. Nawa kayo po ang magsalita ngayon, O Diyos, at nawa tanggalin niyo ang mga takip na aming mata at makakita kami ng malinaw. Ganon din sa aming tainga, makarinig kami ng buong buo at ang mensahe niyo matanim sa puso namin, magbunga ng kabutihan at kagandahang loob. Nawa, Panginoon, kayo ang kumilos sa aming kalagitnaan. Give us your mercy, give us your strength and power and wisdom. And in the name of your Son, Jesus, we reject all work of evil and put ourselves under your power. We love you, O God. We surrender to your great, majestic power. Lead us, teach us, speak to us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. How to waste time. Siyempre, alam naman natin na hindi yun ang gusto natin gawin, kundi yung kabaligtaran, that we should not waste time. And we like to be very conscious about the ways we waste time. 2 Corinthians 5:10 from the New International Version. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each of us may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Lahat daw ng tao ay haharap kay Kristo at mananagot sa lahat ng ginawa niya habang siya nabubuhay, mabuti man yon o masama. So we will be answerable for things done while in the body, while alive. Na tayo mananagot sa bawat oras, bawat sandali na ipinahiram sa atin sa buhay na ito. Psalm 90 verse 12, so teach us to count our days, that we may gain a wise heart. Turuan daw tayo na bilangin ang mga araw, o kaya ay gawin ang mga araw na makabuluhan, at nang sa ganon, kapangyarihan at karunungan ng Diyos ang maghari sa ating buhay. What is the wonderful truth about time? First of all, that there is time for everything. May panahon para sa lahat ng bagay sa silong ng langit. Ecclesiastes 3:1-8. I'll be reading from the Contemporary English Version. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. Lahat ng mga makabuluhan na damdamin, gawain at hikain ng tao, may panahon na itinakda ang Diyos. O kaya, sa bawat panahon, may nakatakda na bagay na gawain at bagay na mangyari. So there is time for everything. And another wonder of time is that time can be used for one's benefit. Maaaring gamitin ang oras, ang panahon, ang mga araw sa ikabubuti ng tao. Maaari niyang pakinabangan ang pagdaan ng mga oras, and what benefit this may be, to enjoy the moment. Isa yan ang benepisyo ng panahon na siya ay lasapin, na iyong maramdaman ang ligaya, ang sarap ng buhay habang ito ay dumadaan at nararanasan. To enjoy the moment. Ecclesiastes 3:12, I know that there is nothing better for man than to be happy and enjoy themselves as long as they live. So enjoyment of the passage of time, of the phases of life, is one of the benefits of time. Ecclesiastes 2:24, there is nothing better for mortals than to eat and drink and find enjoyment in their toil. This also I saw is from the hand of God. Sinasabi ni Solomon sa mga talata na ito na ang bawat dumadaan na panahon ay regalo ng Diyos, may kasama itong saya, may kasamang kasiyahan, dapat huwag itong maaksaya. Dapat kung kasiyahan ang dinadala ng panahon, ang tao'y masyahan, kung oras ang pagkain, siya'y masarapan, kung oras ang pahinga, siya naman ay tunay na makapagpalakas na muli. Another benefit of time is to invest the moment
for later enjoyment. So pwedeng ngayon na, gastusin mo na yung oras, enjoyin mo na, o kaya itabi mo at gastusin mo bukas kasi mas marami yan, may tubo na ang iyong pagtatabi. That it is beneficial to invest the moment for later enjoyment. Halimbawa, you plant now, that's an investment to harvest later. Nagtanim ka ng isang buto, ang magiging tutubo dyan, malaking puno na maraming bunga, hindi lang isang butong na harvest mo, pagkarami-raming buto. So, nag-benefit ka for not enjoying the moment, but investing it for a later time enjoyment. Working to benefit later, resting to work again later, to study now so that you will be wise later and enjoy many fruits of wisdom. You save now to use the same money later plus the interest or the earning that it gathered. Psalm 126 verse 5, may those who sow in tears reap with shouts of joy. Mahirap naman talaga magtanim, halos mapaiyak ka sa hirap, pero sabi, mapapasigaw ka naman sa sarap pagka ikaw ay umaani na. So that is one benefit of time, to invest it for a later enjoyment. Proverbs 30:25, ants are creatures of little strength, yet they store up their food in the summer. Bagamat maliliit daw mga langga, meron ka namang matututunan, nag-iimbak sila ng pagkain para pagdating ng mga maulan at malamig na panahon na wala na silang makukuhang mga maiipong pagkain, okay na sila. Kakainin na lang nila yung naimbak na nila. Kaya nag-invest sila ng panahon for later enjoyment. Another benefit of time is to wait to avoid loss. Pangatlo na pong benefit ito. Yung una, enjoyin mo yung ngayon. Pangalawa, huwag ka mag-enjoy ngayon, magtanim ka, magpakahirap ka para mag-enjoy ka lalo bukas. At may pangatlo, hindi ka nag-enjoy ngayon, hindi ka rin nagtatanim, pero naghihintay ka lang. Kasi ang paghihintay ang mag-iiwas sa'yo sa panganib. Gusto mo nang lumipad yung eroplano para makauwi ka na, pero may bagyo, so bukas na ang flight. Naghintay ka, hindi ka nag-enjoy sa paghihintay, wala kang investment sa paghihintay, pero nakaiwas ka naman sa panganib, kaya beneficial pa rin yun. Ang paghihintay ay isa ring very beneficial activity kung tama. Hebrews 6:15, and thus Abraham, having patiently endured, obtained the promise. Time can also be wasted. So meron tayong time, there's a time for everything. Time can be used for one's benefit, and time can also be wasted to one's loss. Pwede rin yan sayangin at ikaw ang malulugi. What are the ways of wasting time? Paano nga ba natin aaksaya ang panahon? Well, time can be unused when it is allowed to pass without the benefit that we have said, like maximum enjoyment, investment, or wise waiting. Yung oras na hindi mo ginamit ay inaksaya mo na. Yung hindi mo lang siya gamitin sa mabuti for momentary enjoyment, for investment, or for waiting, nasayang na yon. At ang oras na dumaan, hindi na muling babalik. Kahit kailan, hindi na babalik yung oras na yon. Maraming Martes, pero isa lang ang Martes na ganun yung buwan, ganun yung petsa, ganun yung taon. Hindi na babalik yon. Kaya ang isang panahon na dumaan na hindi ginamit sa tama ay inaksaya. Proverbs 6:10-11, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed warrior. Konti daw pagtulog-tulog dyan, konting paghalukip-kip, konting pag-upo-upo, pagtunga-tunga nga, at ikaw ay sasakmalin ng karukhaan. Magiging mahirap ka, maghihirap ka kung lagi kang walang ginagawa sa iyong oras. Sapagkat ibinigay ng Diyos ang oras para may itanim ka ngayon, bukas may aanihin ka. Nagtanim ka uli bukas, may aanihin ka uli sa makalawa. Pero oras na wala ka itinanim ngayon, ano nga aanihin mo bukas? Wala. Kaya kung laging dumadaan ang panahon na wala kang tinatanim, wala kang ginagawang mabuti, hirap, pagkahirap, paghihirap ang naghihintay sa iyo. Ano ang payo ng Ecclesiastes 11:6? In the morning sow your seed, and in the evening do not let your hands be idle, for you do not know which will prosper, this or that, or whether both alike will be good. Hindi daw sapat na sa umaga nagtanim ka. Sige, sabi niya, habang maliwanag magtanim ka. Pag dilim naman na nasa bahay ka na, meron ka pa rin dapat gawin. Gumawa ka ng cake, mag-bake ka, itinda mo, manahi ka, manulsi ka, mag-wood carving ka, mag-repair ka ng kotse, do something.
Sabi, marami ka dapat ginagawang investment, marami kang pinupuhunanan, marami kang pinaghahanap buhayan, kasi hindi mo naman alam kung alin doon ang uunlad, alin doon ang pagpapalain ng langit, kaya mas marami kang ginagawa, mas nilalakihan mo ang posibilidad na ikaw ay umunlad. Hindi sapat yung may konti kang ginawa, tama na, pahinga na nakihaba-haba. Sabi ganun, doblihan mo, damihan mong ginagawa mo. Time can be unused, as we have said, and also, time can be misused. Yung isa talagang hindi ginamit, ito naman ang panahon ginamit sa hindi tama. Misused for wrong, for unsuitable or unprofitable activity. Pag may ginawa ka na wrong timing, it's a misuse of time. Hindi pa dapat, ginawa mo na. Dapat nag-aaral ka, ang ginawa mo, naglakwatsa ka, nakipag-date ka, nakipag-date. Yung girlfriend mo naging pregnant o ikaw mismo babae naging pregnant ka, wrong timing kasi hindi pa yan ang dapat pinagagagawa mo ngayon eh. So ang daming masasayang, ang daming pagsisisihan, ang daming hirap mong susuungin kasi wrong timing na pag-ibig. Meron naman mga wrong timing na pagsasabi ng isang bagay, nagalit lang tuloy yung kinausap imbes matuwa. Kaya mahalaga, for everything there is season. Tama dapat ang panahon. Isa pang pag-aaksaya ng panahon, yung may ginawa ka na hindi naman bagay sa'yo. Pinilit mong mag-model, hindi ka naman talaga pang model. O kaya pang model talaga yung katawan mo, pero yung psychology, yung heart, yung emotion, hindi bagay doon. Hindi mo kaya yung pressures noon. Sinayang mo yung panahon mo, kamo model, aatras ka rin naman later. O kaya, hindi ka naman talaga accountant, hindi ka magaling sa math, pinakapilit-pilit mong magganyan. Later on, tatanggapin mo rin yung katotohanan na hindi yun bagay sa'yo. Uulitin mo na naman lahat ng ginawa mo. Sayang. Ilang beses ka na nag-shift ng course, 6 na taon ka na sa college, sophomore ka pa rin. So, ang daming sayang. Pagka lumagay ka sa isang lugar na hindi ka angkop doon, hindi ka bagay doon, nagsasayang ka ng panahon. May magawa ka man, hindi maximum yung benefit. Parang lupa. Halimbawa, yung lupa hindi bagay sa ganitong uri ng halaman, itinanim mo, tutubo rin naman yun. Pero konti lang yung magiging bunga, sayang yung oras mo ng pag-aalaga, yung fertilizer, konti lang yung bunga na naging pagod mo. Kaya sa agriculture, tinitingnan mo kung anong bagay na lupa sa isang halaman, anong halaman ng bagay sa ganitong kataas na bundok, sa ganitong kababang lupa, tinitingnan mo lahat yan, nasa lugar ka dapat. Kasi pag wala tayo sa lugar, may magagawa nga tayo, pero hindi yung pinakamaraming bunga ang lalabas, pagsasayang din ng panahon. Isaiah 55:2, why do you spend your labor for that which does not satisfy? It brings us to another definition of wasting of time. When you do something that doesn't satisfy you. Halimbawa, ikaw ay merong isang profesyon, hindi ka naman masaya doon, you are wasting your life. Kaya mo lang ginawa yun kasi mas maraming kita, pero hindi mo kung mas marami kang pera, ibig sabihin mas masaya ka na eh. So, tama ba ang kanilalagyan mo? O kaya gagawa ka na isang bagay, half-hearted, ikaw man, hindi ka nasisiyahan, hindi ka nagagandahan sa ginawa mo, it is a waste of time. Kahit nga sa Christian work, sabi ni Paul, meron yatang pagsasayang ng pagod, inalagaan mo ng ilagaan, tinuruan mo ng tinuruan, pagkatapos wala rin nangyari. Galatians 4:11, sabi ni Paul, I'm afraid that my work for you may have been wasted. Kung sa iba lang ko ginawa ito, kung iba lang yung tinuruan ko, dapat teacher na siya ngayon. Ikaw, wala ka pa rin maturuan. Kung iba lamang yung tinrain ko, dapat mabunga na siya ngayon. Ikaw, naubos na yung panahon ko sa'yo. Wala ka pa rin bunga hanggang ngayon. End user ka pa rin. Hindi ka pa rin productive sa spiritual life. May nasasayang. So to waste time is the wrong use of time. Therefore, wrong here can mean no profit or minimal profit. Pagka pwede kang kumita ng 10, tapos kinita mo lang 3, you wasted your time. Pagka ang potential mo, pwede kang makatakbo ng 100 kilometers, tumakbo ka lang ng 30, you wasted your time because you did not maximize the fruit that you can have. Sa isa pong parable, tinatawag na parable of the talents, nakita natin ang katuroan ni Jesus dyan na dapat maximized fruit bearing. Merong binigyan yung kinatawan ng Diyos dito sa kwento ng mga puhunan at hinanapan niya ng tubo. Matthew 25:16-18, the one who had received the 5 talents went off at once and traded with them and made 5 more talents. In the same way, the one who had the 2 talents made 2 more talents. In other words, lahat ng binigyan ng puhunan, na doble nila, yung puhunan, na doble pabalik, may tubo. But the one who had received the 1 talent went off and dug a hole in the ground and hid his master's money.
But his master replied, "You wicked and lazy slave. You ought to have invested my money with the bankers, and on my return I would have received what was my own with interest." Yung isa na lang nga binigay sa kanya, konti na lang. Nilubog pa niya sa lupa para pag bumalik yung nagbigay, huhukayin niya, "O eto na uli, babalik ko na sa inyo yung piso nyo. Piso kong binigay sa iyo, pisong babalik. Ang tamad mo naman." Kung hindi ka mahilig magnegosyo at mamuhunan, sana man lang nilagay mo sa bangko, nagkatubo man lang yan at 1 peso and 5 centavos man lang ngayon. Hindi yung walang nangyari. Ano po yung central theme nitong kwento na to? Hinahanapan tayo ng Diyos ng tubo sa puhunan na ibinibigay niya. Anong puhunan? Talino, galing, skill. Ano man yung ibinigay sa ating kakayanan, dapat maraming nagiging bunga. Now, how to waste time? Paano nga ba tayo mag-aaksaya ng oras? Baka naman sundin nyo ang mga payong ito, ha? Hindi. It is being said in the negative just to emphasize its wrongness. How to waste time? Pag meron pong patay, nakaburol, maganda tinatanong nyo habang tinitingnan yung bangkay, nasayang kaya ang buhay niya? O naging mabunga ba ang buhay na ito? Kasi magandang nagbibigay ng ganyang test pagka ang tao sumasa kabilang buhay na. Tatanong mo, ano bang uri ng buhay ang ibinuhay niya? Nasayang ba? O konting-konti lang ba ang naging tubo ng Diyos dito? Konting-konti lang ang pakinabang mismo ng may katawan? O wala, na mabuti pang di na lang siya nabuhay? How to waste time? Be unhappy. Especially be unhappy with what you do. Tuwing hindi kayo masaya sa ginagawa nyo, nag-aaksaya kayo ng oras. Kasi ang buhay, sabi sa Ecclesiastes 3:22, "So I saw that there is nothing better than that all should enjoy their work, for that is their lot." Naglalaba ka, kulang-kulang na lang wasakin mo yung damit na nilalaban mo, inis na inis ka, sayang yung paglalaba mo. Dapat sana pinasaya mo mga bula, inipan-hipan mo. Kung ano-anong ginawa mong pagpapasaya sa sarili mo, kahit ka napagod, sumaya ka naman. But whenever you are unhappy with your work, you are wasting time. Because you were not created by God to be unhappy. So ang tanong nyo, paano ngayon hindi naman ako talaga masaya sa ginagawa ko? Magpalit kayo ng gagawin. At kung yan ay wala sa inyong kapangyarihan na palitan, magpalit kayo ng ugali, turuan nyo ang sarili nyo na masarapan at mag-enjoy sa ginagawa nyo. Pero hindi pwede na araw-araw inireklamo nyo sa langit at sa lupa at sa impyerno na may ginagawa kayong hindi nyo naman gustong gawin. Pag meron kayong napangasawa at hindi enjoy na kasama, magpapalit ba kayong asawa? Siyempre hindi. Magpapalit kayo ng ugali. Turuan nyo sa sarili nyo na mag-enjoy. Ipanalangin nyo siya na nawa ay magbago-bago rin para naman bumagay-bagay sa inyong hinahanap. Pero kung hindi man, ang kapangyarihan nyo yung palitan ng inyong pananaw. Yan ay kapangyarihan nyo na inyong-inyo lang. Walang pwedeng makapakialam sa inyo sa exercise of that power. But you can change your situation or you can change your attitude. But you must be happy with what you're doing. Kailangan yung gawa niya ng paraan. Another way to waste time is to be unhappy with where you are. May mga Pilipino, pag nasa abroad, walang ginawa kundi mamiss ang Pilipinas. Pag nasa Pilipinas, walang ginawa kundi isipin yung abroad. Kahit sa kayo malagay, di kayo masaya. Kailangan kung nalagay ka sa lugar na yan, turuan mo sarili mong sumaya ka. Kung hindi mo kayang palitan ang iyong kinakalagyan, ang palitan mo na naman ay yung pananaw. This can be a physical, a geographical place, or this can be a station in life. Ipinanganak ka mahirap, ipinanganak kang babae, ipinanganak kang lalaki, ipinanganak ka na maitim, ipinanganak ka na ganito, kailangan humanap ka ng paraan para ikaligaya mo ang iyong kalagayan. Kaya hindi pwedeng lagi ka nalang nagrereklamo because it is a great waste of time. 1 Corinthians 7:21, "Were you a slave when called? Do not be concerned about it. Even if you can gain your freedom, make use of your present condition now more than ever." Sabi mo masyadong indahin ang kinalagyan mo sa buhay sapagkat ang iyong pagiging productive, ang pagiging happy, nasa puso mo. Wala sa lugar mo sa lipunan, wala sa lugar mo sa organisasyon. Saan man yan, mataas at mababang kalagayan, may masaya at may malungkot. So ikaw ang gumagawa niyan. Another way to waste time is to be unhappy with whom you are. Hindi ka masaya sa kasama mo. Proverbs 21 verse 9, "It is better to live in the corner of a housetop than in a house shared with a contentious wife." Nakita nyo ang sentimiento na isang lalaki na may asawang nagger, lagi dalang gumahanap ng gulo, ng aaway, may reklamo. Sabi mo, mabuti pa, tumira dala ako sa bubong.
Kesa nasa loob ako ng bahay, tapos yung asawa ko ganito. Anong gagawin nyo kung ganun nga yung asawa nyo, yung husband nyo, ganun nga? Anong gagawin nyo dyan? Once more, magpalit kayo ng asawa, which we do not advise. So once more, we go to the inevitable, magpalit kayo ng attitude. Lalo kung may mga bagay tayo hindi pwedeng palitan, pwede mo bang palitan ng nanay mo, pwede mo bang palitan ng tatay mo, pwede mo bang palitan ng kapatid, ang asawa, mga permanent relationships yan eh. O mga kaibigan na talagang bahagi ng buhay mo, bahagi ng life mo at existence mo. So what do? You accommodate what you can accommodate. You absorb what you can absorb. And be prayerful about everything else. But you have to teach yourself to have happiness. To adjust to the situation. As we said before, and we always say, happiness is a decision. You decide if you're going to be happy or not, depending on your situation. Another way to waste time is to operate outside and against your natural talent and skills. Binanggit na natin kanina. Sabi sa Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. Sadly, konti na lang makaka-relate dito sa example na ito dahil hindi naman tayo nagsisibak ng kahoy para magkaroon ng panggatong. Pero sabi, yung palakol, yung pambiyak ng kahoy, pag daw mapurol, kailangan ang dami mong lakas na gamitin para mabiyak mo yung kahoy. So halimbawa, may kutsilyo ka sa bahay, ang purol-purol, hirap na hirap ka, kahihiwa, pagod na pagod ang braso mo, para lang maputol yung isda. Samantala kung matalim yon, mabilis. Anong sinasabi? Kung saan ka matalim, doon ka mag-operate. Kung saan ka magaling, doon ka magtrabaho. You're good with numbers, well, you pursue a career concerning numbers. You're artistic and you are creative, you pursue a career in the arts or in the creative industry. Dapat ang tao nasaan kung saan siya naturally magaling. Kasi yung kaya niyang gawin in 1 hour, maybe 10 points, pero pag nag-ooperate siya sa isang area na hindi siya magaling, baka 3 points lang yung nagawa niya in the same number of hours. Kulang ang magiging bunga niya. Humaba ang buhay niya pero konti lang ang nalasap niyang ligaya at bunga kasi wala siya sa area of strength. So kayo po ba ay nasa inyong area of strength? Lalong-lalo sa magsisimula pa lang, mga magulang. Yung mga anak nyo kung pumipili ng mga kursong pag-aaralan, nawa, hayaan natin sila at tulungan na malagay sa mga kurso na bagay sa kanilang talent, bagay sa kanilang ugali, sa kanilang pagkatao. Hindi lang yung pag-aaralin natin sila, itong kursong to madaling makakuha ng trabaho abroad. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para lang maghanap buhay. Naghahanap buhay tayo para mabuhay, nahihanap mo na yung kailangan mo sa buhay, at dahil nahanap mo na yun, magkakaroon ka na ngayon ng buhay. Pero hindi ka lang nabubuhay para maghanap buhay. At kung gumagawa ka ng isang bagay na madaling makakuha ng trabaho, malaki ang kita, pero hindi ka masaya, sayang ang buhay mo. Kaya tinatalaga natin yon at tinitingnan natin yung ganitong mga uri ng natural talent ng mga tao. Halimbawa kayo ngayon nalagay sa isang karir, isang trabaho na talagang hindi kayo masaya, hanggang hindi pa naman pantay ang paa ng tao, hanggang hindi pa siya nakaburol, may pag-asa pa, di lumipat kayo, start again. Kesa sa yung natitira nyo pang nalalabing kalahati ng buhay nyo, ipamuhay nyo pa rin sa hindi nyo gusto. Then mamamatay na lang kayo't lahat, sayang. Hindi nyo nagawa ang gustong gawin, hindi naranasan ang gustong maranasan, isang buhay na dumaan lang, tapos nawala na, ganun na lang. We've got to maximize our productivity. Kaya tinitingnan yan. Kung hindi kayo palakol, o kayong magsibak ng kahoy, iba dapat ang gawin nyo, gunting kayo, maggupit kayo, stapler kayo, mag-staple kayo, yun ang dapat mong ginagawa, yung bagay sa'yo. At isang mga kapatid na dapat natin ibigay na regalo sa mga mahal natin sa buhay, hayaan natin silang lumugar kung saan sila bagay. Meron kasing mga profesyon, merong mga ginagawa sa buhay na kuminsan hindi glamorous, hindi high earning, ayaw nating nandun sila. Pero kung doon sila masaya, basta't hindi naman sila namamatay sa gutom doon, yun ang bagay sa kanila. At sa akin pong palagay, kung tayo nasa isang career na talent talaga natin, husay natin, hilig natin, we will excel. Hindi tayo maghihirap sa area na yon, mag-e-excel ka doon. Kung sastre ka, ikaw ay pinakamagaling na sastre. Kung ikaw ay sculptor, nagiging napakagaling mong sculptor kasi yun ang hilig mo. At sa lahat po ng larangan ng buhay, there's always room at the top. And people at the top always meet each other. The best head gets the best hairdresser. The best hairdresser cuts the best hairs. No? Nagkikita-kita yung magagaling. Yung magaling na manikurista, nasa magagaling na mga parlor, pinipedicure niya yung mga magagandang mga paa. No? Ngayon,
third class ka lang naman na manikurista, minamanikurista mo yung mga parang bagong bunot na luya yung mga daliri, dahil third class ka lang naman eh. Pero kahit saan ka malagay, kapatid, basta yun ang talent mo, may chance ka maging first class. Kaya huwag natin ipagpilitan ang mga sarili natin at mga mahal natin sa buhay sa mga kung ano-anong karir na hindi sila dun magiging first class. Kahit ano ka pa, ikaw yung mekaniko, pinakamagaling ka, yung pinakamagagandang kotse dinadala sa'yo. Pinakamahusay ka na nagbe-bake, you bake for the best kitchens. Kaya ang mahalaga, bagay sa iyong ginagawa mo, you will excel. Ngayon, if you try to be someone else, you will only fail. Si David, nung haharap siya kay Goliath, ang laki-laking tao, parang higante. Balot na balot ng bakal na armor. Ang bibigat ng mga sibat at mga espada na dala-dala. So ang ginawa nitong si Haring Saul, sapagkat si David ang lalaban para sa kanilang lahat, yung mga armor niya, gamit niya, binigay niya, pinasuot niya kay David. 1 Samuel 17:39, David strapped Saul's sword over the armor, and he tried in vain to walk, for he was not used to them. Then David said to Saul, I cannot walk with these, for I am not used to them. So David removed them. Kahit yun yung armor ng hari, yun yung armas ng hari, pinakamagaling, pinakamaganda, hindi bagay kay David eh. Hindi hiyang, hindi likas, hindi siya sanay. Walang mangyayari kahit niya gamitin yon. So nagpakatotoo siya. Alam niyo yung ginawa ni David, inilabas yung kanyang slingshot o tirador, kumuha ng mga 5 makikinis na bato mula doon sa batis at hinarap niya itong balot na balot ng bakal na armor na ang dala lang niya ay tirador. Nainsulto si Goliath. Sabi niya, anong palagay mo sa akin, aso? Haharap ka sa akin, pat-pat lang ang dala-dala mo, kakainsulto ka. Pero dahil si David naging totoo sa sarili, nag-operate sa area of strength and training, nanalo siya sa digmaan na yon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kung ano kayo, magpakatotoo tayo. Ito ang talent mo, dito ka. Ikaw ito. Pag hindi mo ipinamuhay yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, walang taong aako para ipamuhay yon. If you do not live your life, nobody will live it for you, and your life will go unlived though you are existing. And you die without having lived the life that was meant for you. Kaya dapat din pinapayagan natin ang mga mahal natin sa buhay na kung ano sila, kung sino sila, tanggapin natin, mahalin natin. Kung may mga kakulangan, may kapintasan, ipanalangin, turuan, itrain, mag-ambag tayo para sila lumago. Pero una tanggapin at payagan silang maging sila. Sapagkat kawawa ang isang buhay na ipinapamuhay sa likod ng isang maskara lamang. A life lived behind a mask is no life at all. That's why unconditional love and acceptance is important, so that people will not have to hide behind masks and will be who they are and what God created them to be. Another way to waste time is to spread yourself thinly. Marami kang gawin. Sige, mag-multitask ka. Usong-uso yan ngayon. Pero you doubt if multitaskers become excellent in anything. Kaya nga sinasabi nila, Jack of all trades, master of none. Ang mga kabataan ngayon, ang galing dyan. Nag-aaral, nakaharap sa TV, may nakasaksak sa tenga na tugtog, nagko-computer pa yan, nagte-text pa. No? May telepono pa kumisan. Sabi mo, anak, ano ginagawa mo? Nag-aaral po. Ha? Paano? Multitasking na ngayon. Sabi ko na. Pero ang lahat ng alam natin na nag-excel, kinilala, nakagawa ng mga dakilang bagay, nag-focus. So spread yourself thinly and you would have wasted your opportunity to be excellent. You can be good, you can be passable, but it is doubtful if you can become excellent. Even Moses, who was blessed by God, was spreading himself thinly. Lahat ng tao kasi gusto si Moses ang kaharap. May nag-aaway, gusto nila si Moses ang mag-ayos. May naghahatian ng property, gusto nila si Moses ang mag-decide. Lahat ng gulo dinadala sa kanya. Nakita niya ng kanyang biyena na si Jethro at inawat siya. Sabi, hindi magandang ginagawa mo. Exodus 18:14-18. When Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he said, "What is this that you're doing for the people? Why do you sit alone while all the people stand around you from morning until evening?" Tas pinayuhan siya ng kanyang father-in-law. Sabi, "What you are doing is not good. You will surely wear yourself out, both you and these people with you. For the task is too heavy for you. You cannot do it alone."
So what's important here? Specialization. Operate in your area of specialization so you can excel. And then delegate to others. Let other people shine. Area nila yan, hayaan nyo sila. Yung area mo, doon ka gumawa. But the problem with being at the top is that everybody wants you. Gusto nila lagi, ikaw ang gagawa. May spread ka thinly and you will not be able to deliver excellent service to people. Romans 12:6-8, we have gifts that differ according to the grace given to us. Iba-iba ang gifts na ibinigay ng Diyos sa tao. Dapat hanapin natin kung ano yung gift na yon. Doon tayo mag-operate, doon tayo mag-minister. Walang competition dahil yung binigay sa yung area sa'yo. And then there is complement to everybody because what you do helps the other person. There will be unity. Unity in diversity. Hindi magkakamuka, walang duplication. Another way to waste our time is to squander and avoid love. Ang buhay na naipamuhay mong hindi ka nagmahal, hindi ka minahal, sayang naman. 1 Corinthians 13:13. Now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of these is love. Alam natin, faith can move mountains. Napakadakila ng faith, pero sabi, greater pa rin ang love. Hope can make you live and achieve, pero sabi, greater pa rin ang love. The greatest is love. So you want to waste time? Do not love. It's a great way to waste time. Especially children. Magulang kayo, nagpapalaki kayo ng anak, huwag yung mahalin. Lumaki rin siya, pero sayang, di ka mahal. Stepmother ka, stepfather ka, apihin mo yung mga stepchildren mo. Maliliit pa naman yun, kayang-kaya mo yan eh. Pero lalaki din yan. At habang sila ipaparating sa tanghaling tapat ng buhay nila, ikaw papalubog na alas 4, alas 5 ka na ng hapon. No? Konting pitik lang sa'yo, mahuhulog ka na sa bintana. Yun ang gagawin sa'yo ng stepchildren mo na hindi mo minahal habang bata. Pag may bata dyan, hindi nyo minahal, sinayang nyo oras. Kasi lalaki din yan. Pipili ka lang, lalaki ba yan na mahal ako o hindi ako mahal? Yun lang. Mahirap pa bang isipin yun? Bakit meron dyan mga kayo susungit sa mga bata? No? Lalo yung mga tiya-tiya na wala pang anak, kasusungit sa pamangkin. No? Gusto kayong ihagi sa mga bayaw nyo sa bintana dahil ba't yung inaapi yung anak nila? Pero pag nagkaanak na, ako hindi mo mapalo ang anak. Pero habang mga tiyo-tiya, kasusungit. Pero sayang pag hindi nyo minahal. Kahit sino, napalagay sa ilalim na inyong bubong, napalagay sa inyong sphere of influence, hindi nyo minahal, sayang. Ang babaunin pa, inis. Ang impression sa inyo, nagagalit sa inyo, darating ang panahon, kailangan mo siya, hindi ka niya tulungan kasi hindi ka naman niya mahal. Proverbs 10:12, hatred stirs up strife, but love covers all offenses. So love is very powerful. And 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, for God is love. So what is an ungodly life? A life that is not spent in loving and enjoyed in being loved. Dapat kinakarir din niyang love. Effort yan eh. Love is not just a feeling. Love is a commitment for the other person's well-being. So whether I have a feeling for you or not, if I'm doing things that are good for you, therefore I love you. That is the deeper meaning of love. It's not an emotion, a commitment for the betterment of the other person. So waste life. Do not get love and do not get loved. Do not love and do not get loved. Sayang naman, nabuhay ka na rin lang, wala pa nagmahal sa'yo. Dumadaan din lang naman yung Pasko, wala man lang makaalala sa'yo. Namatay ka, wala man lang maglamay. Parang sayang naman, ba't ka pa nabuhay? Psalm 25:19, consider how many are my foes, and with what violent hatred they hate me. So hindi lang sa walang nagmamahal sa'yo, tapos may namumuhi pa sa'yo, sobrang sayang na buhay. Magbabakasyon ka sa baryo ninyo, 3 araw ka lang doon, may nakagalit ka pa, di ba sayang? Pupunta ka sa isang opisina, magtatrabaho ka ng 6 na buwan, may mga iniwang kang kagalit. Sayang naman yung 6 na buwan na yun, dapat nagamit mo na para magkaroon ka ng kaibigan. O at least, hindi ka magkaroon ng kaaway. Pero may mga tao, pinagmamalaki pa yan, ay ako, kahit saan ako mapunta, napapababag ako ha. Tapang ako, magaling ako, ganyan. Pero gusto mo ba yun? Parang sayang yung oras. 2 Corinthians 6:11-13, we have spoken frankly to you, Corinthians. Our heart is wide open to you. There is no restriction in our affections, but only in yours. In return, I speak as to children, open wide your hearts also.
Alam niyo po ang isinusumbat nuting si Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya, minahal namin kayo ng todo. Wala kaming binigay na hangganan kung paano namin kayo mamahalin. Lahat ng pwedeng ibigay sa inyo, ibinigay. Lahat ng pagmamahal, ibinigay. Pero kaya tayo hindi nakapagmahalan ng husto? Kayo ang naglagay ng limitasyon kung paano nyo kami mamahalin. We never set restrictions as to how we would love you, but you set boundaries as how you would love back. Kaya hindi tuloy tayo nakapagmahalan ng husto. So gusto nyo yung sayangin ng oras? Be unlovable. Kahit anong pagmamahal ang ibigay sa inyo, para kayong bato, hindi kayo tablan. O tinatablan man kayo, konti lang. Kahit anong pag-ibig ang ibigay sa inyo, magsukli kayo, konting-konti lang. Anong ituturo nyo doon sa nagmamahal sa inyo? Huwag na lang kayo mahalin kasi sayang. Huwag na lang kayong bigyan kasi walang tubo. Kita nyo si Jesus, nagbigay ng puhunan, dapat may tubo. Hindi masama yung tubo eh. Kasi lahat ng namumuhunan dahil umaasang may tubo. So hindi masama. So yung namumuhunan sa inyo, nagbibigay sa inyo, nagmamahal sa inyo, patubuin nyo naman. It's godly, it's kind, and if you want, it is loving. At gaganahan pa yun na lagi kayong mahalin at bigyan dahil may balik. Pero kung walang kabalik-balik o sobrang konti lang ang balik, tinuturuan nyo yung tao na tigilan na mahalin kayo. Huwag na lang kasi sayang. Magmahal na lang ng iba. Baka meron pang bunga. So it's a wonderful way to waste time if that is what you like to do. Hate. Be angry. Be unloving. Baligtarin nyo yung sabi sa 1 Peter 4:8. Above all, maintain constant love for one another. For love covers a multitude of sins. Kung pupunta kayo sa isang lugar, sasali kayo sa isang activity, sa isang party, sa isang dinner, ang ending lang, nagalit lang kayo, namuhi lang kayo, di ba ang laking pagsasayang ng panahon yon? Nagbihis pa kayo, gumastos, nagpunta doon, para lang ang uwi-uwi nyo galit. Sayang. So yung buhay na inuubos sa galit sa kapwa, sayang lang. Use time to love instead of to hate. Pwede nyo naman piliin, I will hate. Pwede. But why not love instead? I will be difficult. Pero pwede naman na ang sabihin nyo, I'm easy. Madali. Madaling makisama sa akin. Pwede mo sabihin, papahirapan kita. Pero pwede mo na sabihin, tutulungan kita para dumali. Choices yan eh. Nawa makita natin na marami tayong pagsasayang pag ang ending, may galit, may nagalit. Lalo tayo yung galit, sayang. You want to waste time? Be hated. Make enemies of new acquaintances. Yung mga bagong-bagong kilala mo, inaaway mo na. Sasabihin mo pa, kung kilala lang niya ako, malalaman naman niya mabait ako. Paano pa malalamang mabait, inaway mo na? Hindi na niya malalaman yon. Buong buhay ang iniisip niya, ganun ka. And you know why it's a waste of time? Because when you quarrel with new acquaintances, you actually waste the future. Because this new acquaintance can be a good friend in the future. Pero hindi mo na pinalago, hindi na nagkaroon ng friendship, inaway mo na. So it's a waste of future benefits. Meron man iba, they waste time by making enemies with old friends. Dati yung kaibigan matalik, kaaway nyo na ngayon. Ano mangyayari sa lahat ng pagtulong nyo, pagtulong niya sa inyo, sa inyong pagtawa at pag-iyak together, sa inyong mga pinagsamahan? Sayang lahat kasi magkaaway na kayo ngayon eh. Kapatid mo, sabay kayong lumaki, tapos buwan-buwan na kayo hindi nag-uusap dyan. Di ba sayang? Maibabalik mo pa ba ang panahon para magkaroon ka ng ibang kasabay sa paglaki? Maibabalik mo pa ba yung panahon na yung high school friends mo ngayon kaaway mo na? Hindi na. So, wala ka nang pwedeng gawin kapatid sa old friends kundi ingatan sila. Because there are only two ways that you can do to your old friends. You keep them or you lose them. But definitely you cannot make new old friends. You can make new friends, but never old friends. Tapos old friend mo, aawayin mo, lahat ng investment mo ng panahon sa kanya, tinapon mo. It's not wise. It's not wise. You make enemies with your former allies. Yung dati mong kakampi, ngayon kalaban mo na, alam niya lahat ng weaknesses mo, di ba lugi ka nun? Dati ginagamit niya yung lakas niya para katulungan, ngayon para kasirain, di ba lugi ka nun? Kaya ang mga tao, hindi tayo nagpapadala sa galit, sa simbuyo ng damdamin, sa pride. Nagalit ka man sandali, pero mamaya bawiin mo na, mag-sorry ka na, makipagbalikan ka sa iyong mga dating mga kaibigan, mahal sa buhay. Sandali lang kasi ang buhay at pag natapos ito, tapos na. Sana pwede ka pang na naman na mabuhay uli as grade 1, as grade 2, as grade 3. Hindi eh. Kayong mga nakolekta na nating mga kaibigan, mahal sa buhay sa panahon, keep them. And that is a good way not to waste the time that you spent with them in the past. Another way to waste time is to refuse to live in the here
and now. Magsayang kayo ng oras, huwag kayong mabuhay sa kasalukuyan. Waste now. Waste today. Sasabihin nyo, paano ko pwedeng sayangin yung ngayon, yung araw na to ngayon? One, fast forward everything. May bata, huwag mo payagang maging bata. Kailangan matanda na siya agad. You waste time. Kasi pag tunay na matanda na siya, hindi na siya pwede maging bata uli, hindi na niya naranasan. Siyempre, matutuwa ka naman kung yung bata, anak mo medyo na po-promote, na a-accelerate. Pero gusto mo ba naman na 7 taon pa lang yung anak mo, doktor na? Hindi na siya naging bata kahit kailan. It's an exaggeration, but we do that to children sometimes, especially if they're gifted. Makapagyabang lang yung mga magulang, yung bata pa, pero nagtatalo na, naging grade 5 na, samantalang dapat grade 2 pa lang. Maganda ba talaga yun? Sa natural na pagdaloy naman ng panahon, magiging grade 5 din siya eh. Pero pag in-advance mo agad yun, yung nalampasan niya na pagiging bata, hindi na babalik. Ganon din yung pagiging youth. Ang mga anak natin, ang mga kabataan, minsan lang youth. So hayaan nyo maging youth. Allow them to be awkward, allow them to be matakaw, mahilig kumain, mahilig maganito, basta tinuturuan yung responsibility, matuto silang maghanap buhay later, nag-aaral sila, but youth will be youth. Hindi pwedeng yug. Wala kayong magyug dyan. Kasi paralyzed ka, no? Naiinggit ka sa kanya. Yung ang ingay niya, tumutugtog, tahimik! Pagka yan ay nakaratay na sa banig na karamdaman, tatahimik na. Pero buhay na buhay yung bata. Ba't di mo payagang maging bata? Siyempre, yung mga kabataan, may mga crush yan, may mga interest, tapos pipigilin mo ng pipigilin. Mamayan mat 40 anyos na yung anak nyo, kailan ka mag-aasawa, anak? May lumigaw lang sa'yo, ibibigay ko ang bahay. May panahon ng lahat, may panahon na nai-interest sila sa ganyang mga bagay, may panahon na nililipasan. So huwag nating i-frustrate kung ano yung hinihingi ng panahon. Huwag tayong maging overprotective to the point that we don't permit our children to have a life. Dahil for everything, there is a season and a time for every matter under heaven. Don't always double time. Don't always fast forward. And very especially, do not fast forward old age. Minsan naman, meron kang mami, may tita ka, bata-bata pa naman. Bakit ganyan? Hindi na kayo man lang magkulay ng buhok nyo, hindi nyo pagandahin ng style. Matanda na ako. Alam nyo yung pagtanda nyo, kahit hindi nyo yan tawagin darating. So, huwag nyo laging imbitahin, no? Pag dumadad, chupi, bukas ka pa. Diba? Alis. Ayoko pa, saka pa. Kasi mas marami ka naman kasi nagagawa kung bata ka eh. Kung youthful ka, mas marami kang magagawa. Ngayon, kung talagang dumating na yung katandaan mo, hindi ka na masyadong makalakad, mga tuhod mo mahina na, malabo na mata mo, tapos magsisisi ka, sayang, hindi ko naakyat ang bulkang Taal. Kaya yung mga bata ngayon, gusto nila akyatin, ayan yung mag-akyatan, basta mayroong mga safety measures, pinapayagan natin, alam nila yung boundaries to maximize safety, but we should allow them to do what a mobile young person would like to do. Nung nalagot ang puso ng bata nang siya ipanganak, simula na yon ng pag-increase ng kanyang independence. Hindi dapat ibulsa sa kagustuhan lang natin na oversafe, pero parang ospital na yung buhay niya, sobrang linis. Kaya tuloy, madumihan lang ng konti, may infection na. Kasi a child must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Para siya maging tunay na bata. So don't fast forward. Ecclesiastes 3:11, He has made everything suitable for its time. Mga Christians, may tendency din tayo to want to look old. Akala natin mas banal tayo pag mukha tayong mas matanda. There is nothing wrong with looking matanda, but why fast forward it? No? Mahalaga na mas maging mobile pa ang tao at mas maging nakaangkop sa takbo ng panahon. So that's one way to waste time, to fast forward. But there's another way to waste time, to rewind everything. Lagi na lang nating nire-rewind yung mga sama ng loob. Inire-rewind yung mga galit sa buhay, mga himutok. Lagi na lang sinasariwa yung nakaraan na tapos na. Binubuklat ang mga sugat na dapat sana naghihilom na. That's another way to waste time. Yung tapos na, tapos na. Masakit naman yon o masaya. Meron din mga tao, wala nang ginawa kundi to live in the good old days, the good old days. Kahit kaya may edad lang ng konti, yung kakanta, lumang mga kanta. May mga bagong kanta. Mag-aral kayo kung nabubuhay pa rin kayo ngayon. Hindi yung kanta nyo lang nung high school, no other love. Hindi naman masama yun, pero may iba pa na mga kanta. Pag kayo napako na dun sa past, on denial na kayo nun, hindi na kayo sensitive to what's happening in the present. And what your tendency will be is to demonize the present. Sabi mo, mga kanta kayo, wala ka kweta-kweta, buti pa yung kanta namin nung araw. Akala nyo lang yun?
Diba? Yung mga kabataan ngayon sabi, ano kayo, wala kakwenta-kwenta yung kanta nila, mami, bakit ganun? Diba? Ano yung kwenta? Ano yung walang kwenta? Pananaw lang yan. Pero pag hindi na kayo nakakakita ng kwenta sa pop culture, hindi na kayo nakakita ng ganda sa nangyayari ngayon, sinasayang nyo yung ngayon. At wala na kayong ginagawa, kundi kinukutkot nyo na yung mga tutong doon sa mga puwet ng kaldero ng lumipas. Wala na kayong makuha. You're already scraping the bottom kasi tapos na yun eh. So you will live in denial of the present and you will not even want to live in the future. Kaya ngayon, talagang ganyan. Nagte-text na yung mga matatanda, anak, ipag-text mo ko, mag-aral nga kayo mag-text. Kahit kayo may edad, di ba? Anak, buksan ng TV. Mag-aral kayo magbukas niyan para kasali pa kayo sa buhay ngayon. Yung gusto mag-enjoy manood, hindi malaman buksan. Yung computer, buksan. We should study that. If you want to live in the now, and if you want to be there tomorrow, you've got to upgrade your skills. You cannot live in the comfortable shadow of the past because it's done with. It's finished. No matter how much romanticizing you do, tapos na yun. Hindi na yun maibabalik. Ang pakinabang lang natin doon ay matuto tayo sa mga nakaraang leksyon mula noon, but live in the here and now. Kung gusto nyong kasama pa kayo sa pagdaloy ng buhay. Sabi ni Paul sa Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Paul, mga tapos na, nililimot ko na yan. Forward looking ako. Tinitingnan ko yung mga darating pa. So I'm excited. Kasi pag ang lagi nyo lang tinignan yung nakaraan, malulungkot lang kayo. Maalala nyo lahat yung mga namayapa at yumao na. Maalala nyo yung mga pag-ibig na hindi natuloy. Di ba? Yung mga the one that got away. Yung the best love is the love that got away. Because hindi mo naranasan lahat yung mga hirap nun eh. Kasi niroromanticize mo lang yung ganda. Hindi mo tuloy ma-appreciate yung nandyan ngayon. So, live in the here and now. Don't waste time. Well, once in a while, it might be beneficial to remember good memories, but don't live in the past. Another way to waste time is to be someone else. Do not be yourself. Live a fake life. Pretend. Live someone else's life. Kill yourself just to fit in. Then you would have died and you would have not noticed that you lived. Iba-iba ang tao. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kahit kung minsan, kakaiba ka. Kasi sa kagaling, sa impyerno. Sino lumikha sa'yo? Si Satanas? No. Satan doesn't create. Satan only kills and steals and destroys. So dapat yung mga kaugalian mo, yung pagkatao mo, kilalanin mo na merong imprint ang Diyos dyan. At yun ay i-develop mo, pagandahin, i-refine for God's glory. 1 Corinthians 15:39-41. Not all flesh is alike, but there's one flesh for human beings, another for animals, another for birds, and another for fish. There are both heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly is one thing, that of the earthly is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. Indeed, star differs from star in glory. Ano lang ibig sabihin niyan? Iba-iba talaga tayo. Hindi tayo magkakamuka. Huwag niyong hanapin sa anak number 2 ang quality ni anak number 1 kasi magkaiba sila. It is cruel to compare. Ang hanapin natin, ano yung imprint ng Diyos kay anak 1, kay anak 2, kay anak 3. Paano ko makikita ang good qualities of God sa Kanya, na lumikha sa Kanya? Hanapin natin yun. At payagan natin sila at ang ating sarili na maging totoo sa sarili. Psalm 139:14, I praise you for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. That I know very well. At sa Genesis 1:27, so God created humankind in His image. In the image of God, He created them, meaning all humans. Finally, you really want to waste time? Ito yung winner. Do not be godly. Because one of the greatest meanings of life is to be like the Creator. So don't be godly and you would have wasted your life. 1 Corinthians 3:18, and all of us, seeing the glory of the Lord as though reflected in a mirror, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. So life is transformation. Habang nabubuhay ka, palapit ka ng palapit sa wangis ng Diyos. So pag hindi ka napapalapit, you are wasting your life. Life and time is a gift from God to be enjoyed. Ecclesiastes 8:15. So I commend enjoyment, for there's nothing better for people under the sun than to eat and drink and enjoy themselves.
And also, life and time is a gift from God to be invested for more enjoyment. Ecclesiastes 6:3, a man may live many years, but however many are the days of his years, if he does not enjoy life's good things, I say that a stillborn child is better off than he. Si Solomon, sa karunungan binigay sa kanya ng Diyos, nagsasabi, ang buhay ay regalo ng Diyos para lasapin ang saya at ganda nito. At kung hindi mo nalalasap yon, buti pang di ka nalang sinilang. Sayang ang isang buhay na hindi nag-enjoy. So strive to enjoy within who you are, within how God gifted you, and give the same gift to others. Allow them to enjoy in the terms that they know how, as long as it is not godly. At isa sa mga pinakamagaganda niyan, hayaan natin ang ating mga anak na umibig kung sinong nais nilang ibigin. Kasi kahit anong gawin mong pagpigil, hindi ka naman magwawagi. At hindi na ituturo ang pag-ibig. We must allow our children to choose their life partners. We can pray for them, we can counsel them, train them to be good at screening people, but at the end of the day, it is their choice. And we should support them whatever their choice is. Hindi dapat pinapapili ang mga anak natin, kami ng mami mo o yung boyfriend o yung girlfriend. It's wrong equation. Siya ang makikisama, siya ang magmamahal, siya ang liligaya o lulungkot. Maximize prayer, advice, and counsel. But once they decide, let us support them. Let us allow the romantic relationships of our children divide our families. Kasi yung family, iba naman yung dynamics niyan. To waste time is to waste life. Therefore, we must redeem time. Psalm 90 verse 12, so teach us to count our days that we may gain a wise heart. Kailangan isip-isipin. Matatapos na naman isang taon, may darating na naman na bago, isipin natin kung sinayang natin o meron tayong nasayang na bahagi ng nakaraang taon. And let us make a firm resolve to glorify God by making our days count. Teach us, Lord, to number our days. Magbulay-bulay tayo at pag-isipan kung ano mga personal applications nito sa ating buhay. Turuan mo kami, Panginoon, na makilala ang pagsasayang namin ng oras at nang sa ganon, ang nalalabi namin mga buhay, maparami namin ang bunga, we maximize the blessings, and we glorify you.